Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo! Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo. Para sa bonuses ng ano. Ba't hindi mo kinausap? Oras, ganap na pong alas 9:30. Good morning, good morning, good morning, good morning, Southern Luzon. Magandang umaga, Batangas. Tuesday na naman po ulit, asing ko na po sa buwan ng Disyembre. Good morning sa mga nakatutok sa ating pagpasada ngayong umaga. Simoy Pasko na po dahil wala na pong 3 linggo at Christmas Day na. Wow, less than 3 weeks to go, birthday ko na pala. At sa ating Christmas countdown, 20 days na lang po, to be exact, Pasko na. Kaya panahon na po para sa mga monito, monita, at mga Christmas party, pati na rin yung mga Kris Kringle. Uso pa ba yun, Sir June? Yes, Vice. Usong-uso pa ho. At uso na rin ho yung mga wishlist. Sa amin ho dito, sa aming tanggapan, nagkabunutan na ho kami ng aming mga manito-manita. May mga naka-schedule na yata tayo mga Christmas party, Vice. Kaliwat kanan na ang mga Christmas parties. As a matter of fact, kukunin natin yung pagkakataong ito na paalalahanan ng ating mga kabiyahe at mga kababayan, lalo higit yung mga nakikinig sa atin sa kanilang mga sasakyan, na mag-iingat sa lansangan, mag-iingat sa pagmamaneho, at maging responsable tayo. Sapagkat ito yung mga panahon na keso ikaw ay pagod, puyat, o di kaya dahil nga sa lamig ng simoy ng hangin, mas kaaya-aya ang panahon para mag-siesta, makatulog. At minsan, dahil nga sa mga Christmas party na ating dinadaluhan, ay tila hindi maiwasan na tayo ay makainom. Di ba? And although we do not tolerate, hindi natin kinukonsente ang drink and drive. That's why please enjoy responsibly. Yes, at Vice Gob, di samantalahin ko na rin ang pagkakataon. Nabanggit ni Vice Gob na malamig ang panahon. Medyo nag-aambon-ambon. Ingat-ingat po tayo. At panahon din ng mga ilang mga sipunin, mga ubuhin. Medyo sa pabago-bagong klima, Vice Gob. Marami rin ho tayo mga kasamahan na medyo tinatamaan ho ng mga influenza. Hindi lang yung sama ng panahon o pabago-bago ng panahon, kung hindi, pati na rin yung pneumonia ay muling nandyan sa labas. Kung kaya't hinihikayat ng Department of Health or DOH na kumaari panatiliin ang face mask. Naalala mo pa ba ang pagsuot ng face mask, Sir June? Oo, hindi ko akalain na dadaan tayo sa panahon na ganon, Vice, na hindi lang face mask. Dito mayroon pang divider na may mga shield. May mga shield, mayroon pa tayo mga face shield na suot. At salamat sa Panginoon sapagkat tayo magpapasko muli ngayon na nadaanan natin yung mga pagsuot na ganun. Pero kung iisipin mo, parang kailan lang parang kahapon lang. Parang kahapon lang. At ngayon parang it's an ancient thing of the past. Yon. Parang panahon pa ng mga dinosaur yun, Panahon ho namin yon. So, muli na naman po nga arangkada ang inyong Biyaheng Kapitolyo Tuesday edition para maghatid po ng mga balita, impormasyon at napapanahong mga talakayan. At sabayan pa rin po tayong napapakinggan sa 2 radio station sa Batangas,
Dito po yan sa Air 191.9 FM. And of course, loud and clear din tayong napapakinggan sa TriCab 102.3 FM. Infinite Radio, diyan sa lungsod ng Lipa. So sa ngalan po ng ating walang pagod na ama ng lalawigan ng Batangas, ang ating pong Governor Dodong Mandanas, kami po ang inyong biyaheng in tandem ngayong araw. Ito po si Jun Magnaye. At ito po si Mark Leviste at sa ngalan din po ng buong pangkat ng Patrol ng Kapitolyo at ng Provincial Information Office. Ito po ang inyong biyaheng Kapitolyo. At ito pa rin po ang palagi niyong kasama tuwing umaga, ang programa po ng bawat Batanggenyo. Ang official radio program ng ating pamahalaan panlalawigan ng Batangas. Sakay na po ulit kayo sa Biyaheng Kapitolyo. Oras ganap ng alas 9:36 at siyempre sa pagsisimula, Vice, ng ating programa, muli po nating pasalamatan ng ating Panginoon. Tunghayan po natin ang isa na namang edisyon ng ating Gabay at Patnubay. Naglalakad si Kelsey sa masikip na pasilyo ng eroplano papunta sa kanilang upuan. Habang hawak ang 10 buwan niyang anak at ang oxygen machine nito. May sakit sa baga ang anak ni Kelsey at nagbiyahe sila para ipagamot ito. Nang makaupo na sila, nilapitan sila ng flight attendant upang sabihin na may pasahero sa first class ang nakikipagpalit ng upuan sa kanila. Naiyak sa tuwa at pasasalamat si Kelsey habang papunta sa mga maluwag na pwesto sa eroplano. Ipinakita ng pasaherong tumulong kay Kelsey ang pagiging mapagbigay na nais ng Diyos na maipakita natin sa iba. Sinabi sa 1 Timoteo, Kabanata 6, talata 17 hanggang 19, na dapat maging mayaman tayo sa mabuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Ang mayayaman dito sa mundo ay huwag magmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa kanilang kayamanan. Sa halip, maging handang maglingkod sa kapwa at maging mayaman sa paggawa ng mabuti tulad ng ginawa ng pasahero kay Kelsey. Mayaman man tayo o mahirap, maaari pa rin tayong maging mapagbigay sa pamamagitan ng pagbabahagi sa ating kapwa, anuman ang kaya nating ibigay. Kapag ganoon ang ginawa natin, mararanasan natin ang buhay na ayon sa kagandahang loob ng Diyos. May pusong mapagbigay, mapagmalasakit, at puno ng pagmamahal. Lucas, Kabanata 6, talata 31 hanggang 36. Kung ano ang ibig niyong gawin sa inyo ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. Kung gumagawa lang ng mabuti sa inyo, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Sapagkat ganito rin ang ginagawa ng mga makasalanan. Maging maawain kayo gaya ng inyong ama na maawain. Amen? Yes, amen and amen. Maging maawain kayo. Ngayong panahong ito, nabanggit namin yung ating Vice Governor na malapit ang Kapaskuhan, panahon ng pagbibigayan at panahon din ng paghingi ng kapatawaran sa mga nagawang kasalanan. Pagpapatawad. Alam niyo, Sir Jun, yan ay isang kataga o pakiramdam na hindi madaling gawin. Marami sa atin, baka kilala nyo rin, kayang ibigay ang halos lahat. Pero minsan, ang pagpapatawad ay dala hanggang sa huling hantungan. Yun. At kumisa naman, Vice, meron din naman na katulad ko, halimbawa, minsan napapabilis din ang salita. Hindi ko alam nakakasakit ng kapwa. So, panahon na rin para humingi ulit ako ng pamanhin. Baka ako'y nakakalampas sa ating mga kasamahan. Patawarin niyo si Jun. Paano yung umutang at hindi na kaya magbayad? Yan ba ay naihihingi ng patawad? Ini kinakalimutan. Kinalilimutan na. Para sa kagaanan ng loob, ay tanggapin na natin na talagang wala yatang balak. Pero gusto ko yung ating panalangin at kwento kanina.
parang napakaswerte naman at napakasarap ng pakiramdam na isipin na ikaw ay malipat sa first class, ano? Ma-upgrade sa mas maluwag na upuan. Ano kaya ang pakilasa doon sa ganun? Ako hanggang economy lang, Vice, eh. Ay di, sabay-sabay tayo sa economy. Ganun. Oo, sabay-sabay tayo. So, batiin natin, Vice Gov, ang ating mga nakasubaybay. Siyempre, unang-una, babatiin natin ang ating Governor Hermelando Dodo Mandanas. Magandang umaga po sa inyo na ang alam ko, Vice, ay nasa dyan sa lungsod ng Lipa para sa isang mahalagang pagpupulong. Sa ating pong Provincial Administrator, Sir Willie Racelis, magandang umaga po sa inyo. At siyempre sa ating Chief of Staff at Provincial Information Officer, si Tita Abel Beasa. Magandang umaga po at good morning din po sa lahat ng ating mga iginagalang na board members ng lalawigan ng Batangas. At siyempre, magandang umaga po sa ating mga kasamahan dito sa Provincial Information Office, sa lahat po ng kawani ng mga pamahalaang panlalawigan, ng ating pamahalaang panlalawigan, lalo't higit sa 12 district hospitals ng ating probinsya. At Vice, para po batiin ang ilang pang mga nakatutok sa ating live stream, ang ating pong patroller ngayong araw, si Binson Roy Di Chavez. Good morning, Binson. Yan, good morning po, Sir June, and good morning po to our good Vice Governor Mark Leviste. Yan, magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa inyong mga nakatutok sa ating Facebook live streaming via Batangas PIO. Una po ay pagbati ng good morning kay Tita Shirley Balmes. Yan, nanonood po sa atin si Kurt Bayanay, si Kuya Mon Carag, good morning sa iyo, Christian. Kay Tita Marife Tumambing, good morning sa iyo. Kay Tita Neneth Ona po, blessed morning to everyone daw. Kay Sir Nonoy Valencia Jr., a blessed and holy Christmas, Vice Governor. And yan, to our dearest Governor Mandanas, Ma'am Abel, Ma'am Davu. Yan, good morning daw po sa inyo. Kasama rin po natin si Johnson Silva Olimba. Si Tita Nitz Lapa, good morning po sa inyo. Kay Tita Ella Kayabat, syempre. Kasama rin natin si Sir Mark PIO. Yan, sino pa ba? Andito rin po si Ma'am Bezali Bautista Kung, yan, good morning daw po, Vice Governor. Yan, kay Tita Lota Lailo. At syempre kasama rin po natin si Miss Linalyn Cruz Ebora, kay June Lindo Naguda, kay Tita Nilda De Villa, at syempre ang Tito Roger Aguirre. Kasama rin ang Ate Cheryl May Makua Halili. Yan, good morning po sa ating lahat. Thank you, Binson. At mamaya ipasadahan natin din yung kasi ngayong araw na ito, may nagaganap na job fair sa bayan ng Balayan at nandito sa harap namin. Siguro papasadahan namin ni Vice Gov mamaya ang ilan lamang sa vacancies. Dahil ngayong araw na ito, kaya dapat samantalahin ng lalo tigit sa paligid-libot ng bayan ng Ibaan. Sa amin pong pagbabalik, Ibaan, Balayan nga eh. Balayan. Sa amin pong pagbabalik, papasadahan po natin yung ilang mga naging aktibidad ng ating pamahalaang panlalawigan at syempre ng ating Vice Governor Mark Leviste. Wala pong maglilipat ng himpilan at magbabalik po ang biyaheng Kapitolyo makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Ngayong panahon ng Pasko, isang pagbati mula sa ating pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa pangunguna ni Governor Hermelando Mandanas. Magandang buhay. Sa panahon ng Pasko at bagong taon, the lighting of the province of Batangas really is not only a symbol but a motivation and inspiration na bubuhay sa damdamin ng bawat isa sa atin na walang maiiwanan, nananatiling magiting, lalo na ang mga Pilipinong Batanggenyo. At ito pagpapatuloy natin, sama-sama nagkakaisa. Maligayang Pasko at tunay na bago at mapagpalang buhay sa ating mga Pilipinong Batanggenyo at sa lahat nating mga kababayan. Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo.
Alas 9:45, muli pong nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo. At syempre, kasama po natin ang ating biyaheng in tandem ngayong araw, ang ating pong Vice Governor Mark Leviste. At Vice, para po pasadahan ang ilan lamang sa mga naging aktibidad po ng ating pamahalang palalawigan nitong mga nagdaang araw, masaya pong ginanap ang Midwives Year-End Meeting sa Provincial Auditorium, Capital Site, Batangas City noong pong nakaraang Biyernes, unang araw ng Disyembre. Ang pagtitipon po ay isinagawa ng pamahalaang palalawigan ng Batangas sa pamamagitan ng Provincial Health Office at dinaluhan ng mga midwives mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng ating lalawigan. At magkasama pong pagpupulong, pasasalamat sa mga nagawang serbisyo at kasama na rin ang Christmas party, may mga palaro at exchange gifts ang nangyaring aktibidad. Yan. At pinangasiwa naman ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office or PDRRMO ang 3-day workshop seminar na updating on Batangas PDRRM plan for 2023 to 2028 noong nagdaang November 29 hanggang December 1, 2023 sa Dalibasaan Building Provincial Sports Complex din sa lungsod ng Batangas. Kasama ang PDRRM Council ay layunin ng naturang workshop na makagawa ng strategic plan at magkaroon ng formulation update na makakatulong sa lalawigan ng Batangas sa patuloy na pagiging handa sa anumang kalamidad at sakuna. Nagbahagi rin si Miss Jennifer Rivera ng Office of Civil Defense, Calabarzon, ng mga karagdagang impormasyon bilang resource speaker sa naturang workshop. Mahalaga po ito, Sir Jun, dahil kamakailan, lumindol na naman sa Mindanao, sa Surigao, kung di ako nagkakamali, at ilang bahagi ng Davao Region ay naapektuhan din. Noong nakikinig ako sa pag-ulat ng PDRRMO, or ng NDRRMC pala, ng National Disaster Risk Reduction Management Council, sinasabi naman nila because of social media and modern technology, mas handa tayo sa mga panahon na ito kung ikukumpara 10, 15, 20 years ago. Subalit, we can never be fully ready for any disaster that may happen. Halimbawa na lamang po yung pagputok ng Bulkan Taal. Wala naman talaga makakapagsabi kung kailan siya mag-aalboroto o di kaya ang paglindol na may kasamang tsunami. Yan ay bigla na lang nangyayari. So iba na rin po ang nagsasanay tulad po ng pagsunod at pag-participate sa mga earthquake drills, fire drills, keso ikaw ay nasa barangay mo o di kaya nasa tanggapan o pati na rin sa mga paaralan. Dahil ito yung mga vulnerable places, lalo yung mga may gusali, pag tayo ay tinamaan ng sinasabi nilang the big one. Wag naman sana, pero tulad na sinabi ko kanina, we can never be fully ready and we can never tell kung kaya't iba ang handa. At least, Vice, nabanggit nyo na kung ikukumpara yung mga nakaraang panahon sa ngayon, marami hong nagiging paghahanda at pagsasaayos ang ating pamahalaan. Marirecall din naman natin, Vice, at sapagkat subaybay nyo naman yan sa inyong mahabang serbisyo sa pamahalaan panlalawigan, nung panahong kanina, ang ating PDRMO ay isang bahagi lang ng isang unit lang ng isang tanggapan. Sa ngayon, isa na siyang departamento na may capability at maraming mga kagamitan na pinagkaloob ang ating Kapitolyo sa tulong siyempre ng ating ehekutibo at ng sanggunian na nabigyan ng malaking pondo para nga sa mga ganong paghahanda. Yes, and our Provincial Disaster Risk Reduction Management Office is one of the most recognized, not only in Calabarzon, Manapay, sa buong Pilipinas. Kung kaya't yung mga ibang pamahalaan panlalawigan sa ating bayan ay ginagamit na best practice yung mga sistema,
ganun din yung karanasan ng ating mga PDRRMO officers. Napakalaga po yung ating knowledge when it comes not only to preparedness but to our experience according to the recent Taal volcano eruption as well as our protocols during the pandemic. At kung ang ating pamahalaan, Vice, ay patuloy sa paghahanda, patuloy sa pagsasaayos, ay dapat sabayan din ng ating mamamayan. Yung mga simpleng sinasabi na go bag, magiging OA tayo, pero mas maganda meron tayo noon na in case ng emergency, meron tayong madadambot na kompleto diyan, nariyan yung gamot, nariyan yung mahalagang kakailanganin natin, na pwede maging sounds OA, pero kung ito ang magiging daan para maging tayo'y okay, sabayan po ninyo, ano po? Minsan, ang inuuna pa yung selfie. Cellphone. Selfie o di kaya magla-live feed. Di ba? Pagkakayang lindol. But speaking of social media, yun din naman ang nagiging consequence ng modern technology. Minsan, nagagamit ang social media para magpakalat ng irresponsableng balita o di kaya mga fake news. Naranasan natin yan. Kung minsan nagpapakita ng violent activity sa Taal Volcano, yun ay footages from the past. Yung una pa. At hindi pangkasalukuyan. O di kaya magsasabi na sa isang lugar ay may nangyari, yun naman pala ay hindi. Kung hindi, nagpapansin lang or may iba pang motibo kung kaya't nagpo-post sa social media. So, let us be responsible in using all these information and technology that is available and very convenient to all of us. So, hindi porke dumaan sa wall nyo, i-share na ninyo. Meron tayong minsan natanong dyan, saan galing yung iyong video yan? Wala, dumaan lang sa wall ko, shinare ko. So, magbibigay panic lang ho yan. Considered na fake news ho yan. Lalo tigit yung binanggit ng ating Vice Governor na matagal ng panahon yung pinapakitang video. So, Ate Binson? Wala kang microphone? Yan. Samantala, ginanap po noong araw ng Sabado, Disyembre 2, 2023, ang Provincial Children's Forum na may temang Healthy, Nourished, Sheltered, Ensuring the Right to Life for All sa Provincial Auditorium, Capital Site, Batangas City. Bahagi pa rin po ito ng Children's Month celebration ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ng Provincial Social Welfare and Development Office na pinamumunuan ni Ginang Florita Lachica, kung saan nagbigay din ng kanyang pagbati ang ating Good Vice Governor Mark Leviste. Isinagawa rin dito ang awarding para sa mga batang nakilahok sa photo and filmmaking contest. Nagwagi ho sa photo contest si Jello Castiel Bermejo ng Bayan ho ng Agoncillo, samantalang nakuha naman ho ang unang gantimpala sa filmmaking contest ng grupo ni Paul Daryl Villanueva, Denmark Perez, John Jarol Tapat, Jana Rose Claveria, Giancarlo Candor, Ruela Elden Gabiola, Jenly Escala, at Angel Ehe mula sa bayan ho ng Taysan. Nagkaroon din ng forum proper na tumalakay ho sa online sexual abuse and exploitation of children at children's mental health. Vice, nandun kayo no Sabado? Yes, at sana naipakita natin yung mga winning pieces, yung mga larawan na nanalo doon sa photo contest para naman sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay dito sa ating Facebook page. Di ba? Dahil napakaganda at meaningful, makabuluhan ang kanilang mga litrato na showcase noong weekend sa ating ganap. Samantala, sa pagsisimula ng unang linggo ng Disyembre, masiglang pinangunahan ng Provincial Cooperative Livelihood and Enterprise Development Office or PC-LEDO ang isinagawang lingguang pagbibigay pugay sa ating bandila ng Pilipinas ng pamalaan panlalawigan ng Batangas. Kahapon araw ng Lunes, ika-4 ng Disyembre 2023 sa Regina Reyes Mandanas Memorial Dream Zone, Capitol Compound, Batangas City. Kasabay nito ay binigyang pagkilala ng Kapitolyo ang Batangas State University,
the National Engineering University dahil sa mga karangalan na naiuwi ng mga mag-aaral nito sa lalawigan. Kabilang ang pagiging overall champion sa ginanap na 7th Southern Tagalog Regional Association of State Universities and Colleges Culture and Arts Festival sa Occidental Mindoro State College noong ika-16 hanggang 20 ng Oktubre 2023. At ang pagkakapanalo ng isang bituin, isang mitiin, a national parole making competition na isinagawa ng Office of the President sa Malacanang Palace noong ika-25 ng Nobyembre 2023. Kaya congratulations sa ating mga Bat State U. Diba? Ano ba yung acronym ng Batangas State University? Bat State U, sir. Yeah, Bat State U, po. di ba? Congratulations. Ano ba yung kanila? Ano yung moniker nila? Building the dream, shaping the future, The upholding moniker. the sublime. Moniker. Kumbaga sa Lasal, Green Archers. Ano po sila? Red Spartans. Red Spartans, yan. So, congratulations sa mga Red Spartans ng Bat State U, Batangas State University. Samantala, dagdag pa ho rito, kinilala ho si Bea May Sumulong ng Lungsod ng Lipa na itinanghal na second runner-up sa Binibining Silka 2023 noong ika-29 ng Oktubre sa New Frontier Theater, Quezon City. Isa hong special recognition naman ang ibinigay kay Marian Jel Pesigan, isa hong kawani ng PC Ledo na nagpamalas ng kanyang talento sa pagkanta at isa sa kumatawan sa Pilipinas sa katatapos na Karaoke World Championship sa Panama City, Panama noong ika-7 hanggang ika-12 ng Nobyembre. Alam mo, hindi ako magugulat dito, Sir Jun, sa mga World Karaoke Challenge. Kung sa mahigit 100 milyong Pilipino, napakahilig natin sa karaoke, hindi imposible na maraming Pilipino ang may potensyal na manalo ng World Karaoke Challenge. Baka pa nga ito ang maging national pastime natin, ang karaoke. Huwag na lumayo, Vice. Dito lang sa atin sa Kapitolyo. Ayan si Marian Pisigan. Kung mapapansin nyo, katuwing meron tayong iba't ibang tanggapan na namumuno sa ating flag ceremony, iba't ibang singer nila at talagang mahuhusay. Huwag nang lumayo, si Vice Gob. Ayun! Huwag lang pakantahin ng My Way. Patay tayo dyan. Huwag lang kasi ang My Way ay naka-reserve para kay Governor Todo Mandanas. Kayo naman, ibang klaseng version ng My Way ang iniisip ninyo. Pang ano yun, pang pesta. Samantala, sa pagpapatuloy po, pinarangalan din sa pamamagitan ng PJNRO ang Malabrigo, Lobo at kay Reyna Lian na kinilala sa Marine Protected Area Support Network in the Philippines Award and Recognition 2023 at ang lungsod ng Lipa dahil sa kanilang Trash to Cash program na awardee sa Worldwide Best Practices sa Brazil. Samantala, binigyang daan ang panunumpa ni Vanessa Caroline Patron Guse sa pangunguna ni Governor Mandanas bilang konsihal ng bayan ng San Jose. Ito ay sinaksihan ni Vice Governor Mark Liviste kasama sina San Jose Vice Mayor Renji Arcilla at Provincial Health Office Assistant Department Head Dr. Gerald Alday. Si Konsihal Vanessa Patron Guse ay anak ng punong bayan ng San Jose na si Mayor Valentino Patron. At siya po ay humalili doon sa pwesto na nabakante ni ngayon Vice Mayor Renji, sapagkat pumano nga po yung dating pangalawang punong bayan ng San Jose na si Noel Vertusio. And on that note, of course, we would like to extend our deepest condolences sa pamilya ng yumaong Vice Mayor Noel Vertusio ng San Jose, Batangas. Pero sana napapakita po natin ang mga larawan ng ating mga inuulat. Yes, Vice. Nakikita ho nila. Okay, very good. At si Vanessa Patron ay inaanak din ni Governor Dodo Mandanas, kaya makabuluhan ang panunumpa ni Konsihal Patron kay Governor Dodo sa kanyang ninong
dahil siya nga ay itinuturing pangalawang magulang ng ating bagong konsyala. Samantala, kahapon din po, nagpasikat at nagpasiklab ng kanilang talento sa pagsayaw ang mga kawani ho ng pamahalaang palalawigan ng Batangas sa ginanapong Employees Got Talent, hataw, indak sa musikong pamasko. Dito po yan sa Regina Mandanas Memorial Dream Zone, dito po sa Kapitolyo. Nilahukan po ng 11 grupo na nasabing paligsahan kung saan itinanghal na kampiyon ang dance group ng General Services Office, first runner-up ang Office of the Provincial Agriculturist, at second runner-up naman ang Provincial Health Office, Don Manuel District Hospital. Ang mga nagwagi ay tumanggap po ng Certificates of Recognition at cash prizes na 30,000 piso, 20,000 piso at 15,000 piso sangayon po sa pagkakasunod. Samantalang nakatanggap din ng tig 5,000 piso at na consolation prize ang lahat po ng kasaling tanggapan. Kayo ba sa PIO merong kalahok doon sa Employees Got Talent? Vice, kung kami lumahok, andi din ang aming isang mahusay na dancer, malamang champion. Consolation prize ng pawa kami. Kami po sa Sangguniang Palalawigan we settled for the consolation prize. Napakasaya naman, Sir June, ng ganap kahapon dito sa Kapitolyo dahil talagang full all-out support ang mga empleyado sa nilang mga contestants at talagang ramdam na ramdam mo yung spirit of camaraderie and healthy competition. And of course, napakagandang tignan na ipinamalas ng ating mga kapwa kawani sa pamahalang panlalawigan ang kanilang hilig at talento sa pagsayaw. Kung iisipin mo, Sir June, pang showtime na itong mga ginawa nila Grabe yung mga props. production ang mga props na ginamit at kung hindi ko alam na gano'ng kahuhusay pala ng mga kawani. Ito nag-champion ng GSO talagang pinagandaan pati yung karito ng mag-ice cream. Ice cream, tapos may tunay na chicharon, suka, balot. Yan. Di ba? At yung yung mapagawa ng puto bongbong. Talagang kukumpleto, Ricardo. Hinighlight nila. Samantala itong PHO naman, medyo wais. Dalawa ang kanilang entry. Isang PHO main office at isang district hospital. Bay talagang mas malaki ang pag-asa manalo. Kaya nga naman ay second runner-up sila. Congrats to Don Manuel Lopez Memorial District Hospital kay Dr. Villanueva. That's right. Ang paligsahan na pinangunahan ng Provincial Human Resource Management Office ay bahagi ng mga aktibidad ng pamahalaang panlalawigan kaugnay ng 442nd founding anniversary ng lalawigan ng Batangas at Paskong Batanggenyo sa Kapitolyo 2023. Sinaksihan ang paligsahan ng galing ng mga kawani ng Kapitolyo, kabilang ang Sangguniang Panlalawigan, board members at ang inyong lingkod at mga department heads na pinangunahan ng ating Chief of Staff and Provincial Information Officer Maria Isabel Behasa. At para naman po sa mga upcoming activities, ihatid po yan ng ating patroller Binson Roy de Chavez. Yan, para po sa ating mga upcoming activities, ito po ay nagmula sa Provincial Tourism and Cultural Affairs Office. Sa darating po na December 8, ay gaganapin ang 442nd Foundation Day Celebration of the Province sa Regina Armandanas Memorial Dream Zone. Nagsimula na po hanggang December 24 ang ating barakahan sa Kapitolyo and Community Food Market. Yan po ay nagbubukas ng alas 8 ng umaga hanggang alas 2 po ng hapon. Ito po ay makikita sa Regina Armandanas Memorial Dream Zone din. Samantala, ang ating naman po mga food parks ay bukas mula alas 3 hanggang alas 10 ng gabi sa Regina Armandanas Memorial Dream Zone pa rin po. Ito naman po mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ngayon pong araw hanggang December 8 ay magkakaroon ng Mountain Search and Rescue or MOSAR training in partnership with WISAR Philippines for BPDRRMO and LGUs sa Santo Tomas po yan. Mula naman po sa Provincial Social Welfare and Development Office, December 7 po ay magaganap ang 10th Migrants Day Celebration sa Provincial Auditorium. Mula naman po sa Provincial Assistance for Community Development, ngayon pong araw ay kasalukuyang ginaganap ang year-end job fair for local and overseas in Balayan.
Don't miss the chance po, malay nyo, nandito na ang inyong trabaho para sa next year. Ika nga. Ngayong araw din po hanggang bukas ay ginaganap ang basic training for newly elected SK officers dyan po sa ating provincial auditorium. So yung Speaking of Balayan, ito ay bahagi ng kanilang kapistahan. Yan, apo. Itong job fair kasi sa December 8 ay fiesta rin Apo. sa Balayan. While December 7 and December 9 ay twin fiestas ng bayan ng Taal. Dalawang fiesta dun sa Taal. Isang December 7 at isang December 9. Ang Balayan, katabi lang ng Taal yan. So, doon na kayo sa Kanluran, 7, 8, 9. yan ang tinatawag na busog-lusog. Boys, samantalahin ko ng pagkakataon, naiulat natin yung job fair dito sa bayan ng Balayan. Medyo madami ito. So papasadahan lang natin yung mga ilan lamang po nandiyan dyan yung mga local companies na Avance Pilipinas Incorporated na nangangailangan daw ng 1,000 production officers, executive driver, ang Bangko Kabayan nangangailangan ng customer relation assistant, ng teller, ng finishing mason, plumber, instrument fitter. Sa Epson Precision Philippines Incorporated naman, naghanap din sila ng production operators ng mahigit 1,000, 1,000. Ganon din ang ating mga kasama sa MaxiCare Healthcare Corporation ay naghahanap ng 20 customer care specialist, 50 customer support specialist, 20 customer relation assistants, 20 customer relations assistant, and 50 sales executive. Likewise, sila ay naghahanap ng 50 health benefit executive. Samantala, ang Maxim de Humana International Incorporated ay naghahanap ng mahigit 200 production operators. So, kunin nyo ang pagkakataong ito na magbaka sakali, mag-apply, at malay nyo, hindi lang kayo swertein, kung hindi maging super ligaya ang inyong Pasko. Meron ding announcement ang ARD Corp. Sila'y naghanap ng 50 family driver, 50 lady driver, ganun din 20 nurse female. So uso na pala, Sir June, ang lady driver. Ikaw ba ay napagmaneho na ng babae? Vice, ako'y wala pang sasakyan pero parang gusto kong kumuha ng driver, na lady driver. Lady driver. Kahit wala pa ako sasakyan, Vice. So unahin muna natin yung sasakyan. Pag may sasakyan ka na, then kuha tayo ng lady driver. Parang kaya ko pa ang kumuha ng lady driver bago ako sasakyan. hindi ko pa afford. Oh, by the way, another good news. Ang QRD International Placement Incorporated ay naghanap ng mahigit 80 welder fabricator, mahigit 40 na fitter general, mahigit 60 na truck mechanic, at mahigit 50 bodybuilder fiberglass technician. Teka, nalito ako doon Fiberglass technician and bodybuilders. Bodybuilders, yung manufacturer, yung gumagawa ng siguro mga heavy equipment. Ang alam ko naman, ang requirement nila para sa fiberglass technician ay mga gym instructor or bodybuilder. So itong i-announce namin ni Vice, ito ay sa pakikipagtulungan po ng Batangas Provincial Peso at ng pamahalaang bayan po ng Balayan. Siyempre, kasama po diyan ang Department of Labor and Employment o DOLE. Samantalahin po niyo, ito po yung maghapon, dito po yan ginaganap by sa Balayan Government Center Municipal Hall, diyan sa bayan ng Balayan. So yung mga bayan sa paligid-libot ng Balayan, samantalahin niyo po ang pagkakataon at katulad na sinabi ni Vice, baka ngayong Kapaskuhan, narito na ang iniintay niyong trabaho. At kung sakasakali ay Vice, alam naman natin na ang ating Batangas Peso ay patuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga factories, sa mga vacancies. So samantalahin din po ninyo, pagka kayo'y narinig malapit sa Kapitolyo, tingnan po ninyo kung alin po yung mga kumpanya na nangangailangan ng bakanteng trabaho
para kumbaga pag isampuntan nyo o alam nyo na may 5 palang kumpanya na pwede nyong applyan. Na hindi na kailangan pumuntang Maynila o Maynilaan o malayong lugar. At malay mo, Sir Jun, umabot pa sila sa 13th day pay. 13th day na lang. Wala nang 13 month. Wala nang month. Ikaw naman, bagong trabaho pa lang, gusto mo 13 month na agad. Pero baka naman meron 13th day. Diba? 13 days of Christmas. O siya, Vice, total tapos na ito. Nabanggit niyo yung 13th month tsaka 13th day. Baka may gusto kayong pasadahan na ibalita sa yan. Ito ang talagang hinihintay ng ating mga kapwa-kawani sa pamahalaan panlalawigan ng Batangas. Kahapon po sa Sangguniang Panlalawigan ay naipasa na po natin na aprubahan ang Supplemental Budget number 3 at ang kaloob nito ay ang Collective Negotiation Agreement or CNA bonus na matatanggap ng ating mga empleyado na ito'y 30,000 pesos din. Nung nakaraang taon, Vice, 25 yan. Oo. Ngayon, dinagdagan. Nung kanina ho, off-air, tinatanong ho ni Vice yung tungkol din sa CNA na yan at na gusto niyang ibalita. Medyo malungkot ako dito, malalaman sa amin. Bakit? Ay! Nako, hindi na masosolo. Maririnig na sa amin na, uy, meron pala kayong ganyan ha. Oh. So, aaminin ko na. Meron daw, sabi ni Vice. Pero mga kabarangay ni Sir Jun, wait, there's more. Yan. Yun. Parang maging mas masaya kayo at malungkot si Sir Jun. Meron pa tayong monetization package para sa ating mga empleyado. Ganon din ang Service Recognition Incentive. Ito naman po ay ginagawan pa po ng resolution kalakip ng Supplemental Budget number 3 pero pasado na rin po sa Sangguniang Panlalawigan ng Batangas. In behalf po ng mga kasama ko sa PIO at siguro ng mga kawani ng pamahalaang panlalawigan, Vice, nagpapasalamat ho kami sapagkat nung i-announce ng ehekutibo, siyempre ang bola ay nasa Sangguniang Panlalawigan at walang tanong-tanong. Aprobado ho sa pangunguna ng ating Vice Governor Mark Leviste. Thank you po, Vice. Sir Jun, tatanungin pa po ba kayo ni Mrs. kung nasaan na ang iyong mga bonuses? Sabi sa akin nung isang araw, Vice, parang kasi may kamaestra ho siya na ang asawa, nagtatrabaho din dito. Opo. Parang may nababanggit na meron daw kayong matatang. Hindi ko palang alam. Ngayon, announce na. Announce. Wala, hindi na maitatanggi. Hindi maitatanggi. Pero meron pa, Sir Jun, ang ating mga job orders o mga contractual dito sa pamahalaan panlalawigan ng Batangas ay makakatanggap din ng bonus at ito'y kasali na po sa ating general fund na ipinasa na rin ng Sangguniang Panlalawigan. So, ang guidelines nito ay mula sa Office of the President. So, everybody happy? Except me? Hindi naman. Yun naman para sa ekonomiya. Para sa ekonomiya ng Magnayas family. Sabi nga ni Governor Dodo, every day should be a Christmas day. Ibig sabihin, araw-araw dapat nagbibigayan. Yon. So, araw-araw kong bibigyan, uutay-utayin ko yung Vice yung 30. Uutay-utayin ko ibigay hanggang sa... Ako naman, para sa akin, ang Pasko ay para sa pagmamahalan. Kailangan araw-araw, love, love, love. Vice, pagka tayo mayroon pang oras sa huli ng ating palatuntunan, baka pwede nyo kaming balitaan ng love, love, love dyan. Yan. Di simulan na po natin ng ating mga ganap. Itong mga nagdaang araw, mga linggo, kung saan last Monday or nung isang Lunes, hindi kahapon, tayo ay bumisita sa Ninoy Aquino Center sa Tarlac, Luisita Tarlac, at tayo ay nagbigay pugay sa araw ng kapanganakan ni Senator Ninoy Aquino. Of course, we remember the late, great Ninoy Aquino. Siya po ay itinuturing bayani sa ating bayan at ama ni Madam. Yon. Ama ni Madam. Love, love, love. Love, love, love. And of course, tayo rin po ay
lumahok sa first Philippine Golf Tourism Summit at Grand Hyatt Manila. Alam niyo naman po, Sir Jun, isa sa aking mga advokasya ay tourism development and promotion, lalo higit sa pamamagitan ng sports tourism. At tayo ay naimbitahan sa first Philippine Golf Tourism Summit ng Department of Tourism para ilahad at magpresenta ng ating mga best practices na ginagawa dito sa lalawigan ng Batangas in promoting our tourism through the different golf facilities in the province. For your information, Sir Jun, at para sa kabatiran ng ating mga tagapakinig, meron po tayong 8 golf facilities, golf and country club, kung saan ito ay dinadayo hindi lang ng mga domestic players and golfers, kundi ang marami o malaking bahagi ng tumatangkilik sa ating mga pasilidad at mga iba't ibang lugar ay mula sa mga karatig lalawigan all the way sa Kamaynilaan hanggang sa Central Luzon tulad ng Bulacan, Pampanga at iba pang lugar ng Pilipinas para lamang maglaro ng golf at bisitahin ang iba't ibang lugar ng ating probinsya. So isa ho ang golf sa kumbaga karagdagang turismo sa ating lalawigan. Yes, at syempre ang lifestyle ng isang golfer ay hindi na nagkakalayo doon sa isang scuba diver, sa isang triathlete, sa isang mountaineer or hiker. Yan ang mga popular outdoor adventures na ma-enjoy dito po sa lalawigan ng Batangas. At yun ang ating tinutulak, pinopromote para makapanghikayat ng mga turista, bisita, mga dayuhan na bumisita sa ating lalawigan. Mm-hmm. At Vice, ang alam ko no isang araw galing din kayo sa Padre Garcia? Yes, sumali tayo at nasaksihan natin ang Kabakahan Festival in Padre Garcia. Anong date ngayon, Vice? December 1. Anong Friday? Tama ba ako? Friday po siya. Opo. At alam niyo naman na annual event po ito sa Padre Garcia. Hindi ito yung hindi ito ang town fiesta. Kung di ako nagkakamali ay April or August. October 1 ang town fiesta. Pero ang Kabakahan Festival ay parang Foundation Day ng Padre Garcia, kung saan kinikilala ang prominence ng bayan pagdating sa livestock. And as we know, Padre Garcia is the livestock capital of the Philippines. Ito ang livestock trading capital sa buong Pilipinas, pinakamalaki at pinakaprominente, kung saan marami sa mga kababayan natin, mga lakal, ganoon din yung mga livestock traders ang dumadayo ng Padre Garcia para lamang sa kanilang baka, kambing, kabayo, baboy at iba pang livestock trade. Anong mga highlights, sir, ng Kabakahan Festival? Kasi nung mga nagdaan, parang merong mga, ano ba tawag na, rodeo ba yun? Yes, dati lumahok pa ako dyan sa rodeo. Tanda ko yun. Oo, sinuwag ako ng baka. Naku, na-injure po ako dyan, Sir Jun. Yung groin o singit ko ay sinuwag ng baka. Ay naglakas loob po ako para di ko lang ilaso, talian yung baka, ay dumiretso ang takbo. Hindi na ako nakaiwas, hindi na ako nakabuelo. Yung pala, ang kailangan mo lang gawin ay sidestep to the left or right. Kasi ang baka, isa lang ang direksyon niyan, padiretso. So pag ikaw ay tumabi, kahit kakaunti lang, hindi na yan makakasunod sa'yo. Ako'y patras ang takbo. Di ako'y nasuwag. So, sakit ang injury ko noon. So, mabuti, hanggang doon lang sa singit. Hindi pa napataas-taas na konti. So, Vice, kung magkakaroon ng pagkakataon na maulit ito, uulit pa kayo? Oy, nag-isip si The mind is willing but the body cannot. Dahil alam nyo, nag-iedad na rin tayo. At siguro, sapat na ang naranasan ko ng isang beses yung rodeo. But other than the rodeo, syempre kilala rin ang Kabakahan Festival sa street dancing nila. Ito talaga pinaghahandaan ng mga Garciano, lalo na yung Garcianos tribe.
talagang malaking programa po ito palatuntunan tuwing Kabakahan Festival. And next year, ito ay magiging mas malaking celebration because they will be commemorating their silver jubilee, their 75th anniversary. So, asahan po natin na sa susunod na taon, magiging mas masaya at malaki ang kanilang programa. Sino mga nakasama niyo, Vice, dito sa Kabakahan Festival? Una, ang ating congresswoman ng ika-4 na distrito, si Congresswoman Lianda Bolilla, kasama ang kanyang kabiyak na si former board member Kaloy Bolilla. Kasama rin po natin ang ating mga bukal ng ika-4 na distrito, sina board member JP Gozos, board member Jess De Vera, at siyempre ang Pangulo ng Philippine Councilors League na taga Padre Garcia, si board member Melvin Vidal. Siyempre nandun din yung mga local government officials ng Padre Garcia sa pangunan ni Mayor Celsa Rivera. So sa mga taga Padre Garcia, congrats po sa inyong Kabakahan Festival at hopefully yung mga karatig bayan ay sa susunod na taon mag-join para sana mag-cover ang Provincial Information Office at ang Biyaheng Kapitolyo sa Kabakahan Festival next year. Ganon din yung mga ibang kapistahan sa iba't ibang bahagi ng ating lalawigan. So yun, yung ating Sinsay Dini sa Batangas, isama na sa ating overage. Hindi lang yung lechon. Magbaka tayo. Yung dapat buhay pa. Dapat i-picture mo na yung buhay pa. Saka pa lang yung lelechonin. Lelechonin. So, Vice, ano pa ang ating mga ganap? Then, on the same day, December 1, mula Padre Garcia, ako'y sumunod kay Governor Dodo Mandanas sa Lima Park, sa lungsod ng Lipa, para saksiyan ang Batangas Development Summit. Doon ako'y nabigyan ng pagkakataon na i-present muli ang programa ng Office of the Vice Governor para sa Golf Batangas. Basically, this is our sports tourism program para po hikayatin ang mga kababayan natin na bumisita at pumunta sa lalawigan ng Batangas. Other than that, during the weekend, tayo po ay nakiisa sa Provincial Children's Forum na kanina ay inulat na po natin. Doon ay kasama ko ang Provincial Social Welfare and Development Office kung saan pinag-usapan natin ang mga bagay-bagay, kahalagahan ng responsible use of the internet, especially for our minors. Ganon din yung paggabay sa ating mga magulang para sa kanilang mga anak sa paggamit ng social media. Kanina pinag-usapan din natin sa Provincial Children's Forum, pinag-usapan din natin ang sexual abuse, yung mga red flags na kailangan bantayan, subaybayan para maiwasan ang sexual abuse sa loob at labas ng ating tahanan. And last but not least, kahapon po, tayo ay nakiisa at nasaksihan po natin ang Employees Got Talent dito po sa Kapitolyo ng Batangas. We should have more of these activities sapagkat nabibigyan ng pagkakataon ang ating mga kapwa-kawani ng pamahalaan panlalawigan na i-showcase ang kanilang hilig at talento, hindi lang sa pagsayaw kundi sa pag-awit at sa pag-indak. Nabigla din ako kahapon, hindi ko akalain na ganun kasaya. Maraming salamat sa ating Provincial Human Resource Management Office, kay Ma'am Risa De Sosa, sa lahat na nandiyan dyan, kumbaga nabigyan ng pagkakataon nga ang ating mga kapwa-kawani na sa 2 oras ay nabigyan ng saya. At congratulations din sa PTCAO kay Sir Mads dahil sila ay katulong ng HR para sa ganap o palatuntunan kahapon. I'm sure nahirapan yung ating mga judges dahil lahat naman ng 11 kalahok ay deserving to be winners or champions, but there can only be 1 or 3 top winners, right? Pero better luck to our other departments for next year. At sana nga sa mga darating na panahon, hindi lang sayawan kundi pati na rin kantahan. Nagkaroon na rin tayo ng songwriting contest.
dito tayo sa Kapitolyo, hindi lang panay ang trabaho, kundi punong-puno ng talento Tsaka ang ating mga kawani. Nagkakaroon ho ng pagkakataon na kumbaga makapag-unwind, makapag-saya kasama at mas nagkakaroon ng camaraderie ang atin ho mga kawani ng Napakasarap tignan at pakinggan yung mga cheering ng mga departments. Hindi magkarinigan na Vice. So talagang all out support. Supportive yung mga department heads at talagang kita ko kung paano magsisigaw ang kanilang si Tita Paulette. Magandang umaga po at congrats sa GSO. And syempre, congratulations din sa Provincial Agriculture. Okay, Dr. Rod Bautista, congrats po. Dahil sila ay very, very close second kahapon. Siya nga pala, kagabi, nagkaroon din ng reunion of board members sa lungsod ng Lipa. Itong reunion ay hosted by former 4th District Board Member Rowena Africa, Rowena Sombrano Africa, ang may bahay ni Lipa City Mayor Eric Africa. Bale, si Mayor Eric at Board Member or Mayora Weng Africa ang nag-host sa kanilang tahanan at inimbitahan ang mga kasalukuyang bukal, ganun din ang mga bukal ng mga nagdaang termino. Lalo higit yung mga nakasabay, ang kasabayan ni Board Member Rowena Sombrano Africa. So sa mag-asawang Mayor Eric and Bukala Weng, maraming salamat sa inyong warm welcome and kindness for hosting and inviting all of us last night to your beautiful farm home in Lipa City. Napakagandang pagkakataon po ito, Sir Jun, para kami, mga kasalukuyan, present board members at yung mga dati namin kasama ay nagkasama-sama sa isang gabi, sa isang bubong ng hindi nag-iisip ng politika o trabaho, kung hindi unwind and fellowship lamang po ng mga dati at kasalukuyang bukal. Hindi naman kayo napuyat, Vice. Medyo. Kaya medyo na late tayo sa Dream Zone kanina. Pero abot pa naman. Ika nga ng mga Batanggenyo ay huliman at magaling ay naihahabol pa rin. Oy, nabanggit ni Vice, galing sa Dream Zone. Ano hong merong ganap sa Dream Zone, Vice? Yes, kanina po kami ni Governor Dodo Mandanas kasama ni Board Member Fred Corona ay nag-lead ng distribution ng educational assistance sa mga scholar ng lalawigan. Mahigit 1,000 po ang mga kasama nating estudyante, kabataan dito po sa Kapitolyo ng Batangas. Tuloy-tuloy pa rin po ang paghahatid ng mga serbisyo ng Pamahalaan Panlalawigan o Kapitolyo ng Batangas sa higit na nangangailangan sa ating lipunan kasama ang ating mga scholar ng lalawigan. So sa pansamantala, yan lang ho muna ang aming iuulat sa inyo mga ganap ni Vice Gov at yan naman yung magpapatuloy po. Pero alas 10:28, bigyan daan muna natin Vice ang magiging lagay ng panahon ngayong araw. Siyempre, ihahatid ho yan sa atin ng ating mga kasamahan mula sa ating Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang umaga Batangas, narito na po magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, December 5, 2023. Sa ngayon po ay di na nakakaapekto si Northeast Monsoon o hangin amihan sa ating bansa. Easterlies o yung hangin nagmumula sa dagat Pasipiko ang siyang nakakaapekto, partikular na dito sa may Southern Luzon, Visayas and Mindanao, na siya namang magdadala ng mainit na panahon na sasamahan ng mga saglitang pag-ulan. At wala na po tayong namomonitor na sama ng panahon o low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na araw. Para naman po sa probinsya ng Batangas ay makakaranas po tayo ng maaraw at bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa bandang hapon hanggang gabi. Dulot naman po yan ng localized thunderstorm. Sa Hilaga, Silangan at Timog parte ng Batangas ay may 25% tsansa ng pag-ulan. Samantalang sa Kanlurang parte ng Batangas ay may 74% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabatang na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ang temperatura ngayong araw ng Martes ay nasa pagitan ng 25 to 32 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 6:05 ng umaga at lulubog mamayang 5:27 ng hapon. Lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam at tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting.
Mula dito sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Nadasida nag-uulat. Magandang umaga po. So maraming salamat, Raven. Uy, alas 10:30 na, kabilis ng panahon, kabilis ng oras. Bison, baka may mga babatiin ka pa dyan? Wala ka pa uling mic? Tuloy na nakatutok sa ating Facebook live streaming. Ito po, pabati ni Sir RJ Andal. 34,000 viewers. Yan, napakadami ngayong araw na ito. Pagbati po, follow up lang po kay Vice. Nasaan na ba? Wait, naibo. Yan, from Sir Nonoy Valencia Jr. Yan, love, love, love daw po. Yan, from Ate Cheryl May Makuha Halili. Yan, good morning sa iyo. Kay Sir Oti Magnaye. Yan, gandang umaga Batangas. Gandang araw Pilipinas. Kay Ma'am Christy Marie Cruz. Happy birthday, sabi ni Ma'am Christine Marie Cruz. Advance happy birthday tomorrow, December 6. Happy birthday po sa inyo. At greetings from Ma'am Jenny Asilo Aguilera. Happy birthday daw po kay Doc Richard Alday. Yan. Happy birthday po sa inyo, Doc. We miss you, Ma'am Jenny. We miss you today. Yan. So, birthday din ni, belated happy birthday kay Milicio Delica, ang barangay captain ng Talumpok Silangan. At belated happy birthday din kay Attorney Marian Tingchoy Estepona. Kung di ako nagkakamali. Kailan ang birthday ni Ma'am? Parang 2 days ago, Vice. Attorney. Kay Attorney. Happy birthday po sa inyo. Happy birthday, Doc Gerald Alday, ang ating Assistant Provincial Health Officer. So, paano? Ala na kaming oras. Okay na po tayo, Vice? Hindi pa. Yun, Tuloy-tuloy pa. hanggang alas 11 kami. So sa ngalan po ni Governor Dodo Montanas at ng buong pamahalaang palalawigan ng Batangas, ng pamunuang makadiyos, makakalikasan at makatao, taas noo, Batanggenyo. sa tulong po ng ating Panginoon at sa ating pong sama-samang pagkilos, tayo po'y babangon sa anumang hamon at magkakapit kamay nating ipakikita ang ating likas na katangian na ang Batangas at ang bawat Batanggenyo magiting. Ito po si June Magnaye. Patuloy pong aangat at giginhawa ang ating pamumuhay. Hanggat tayo'y nagkakaisa, hanggat tayo'y nagtutulungan. Ito po ang inyong lingkod, Mark Leviste. At ito naman po ang inyong patrol ng Kapitolyo, Vincent Roy de Chavez. Pagbati po at pasasalamat sa ating technical team ngayong araw na binubuo ni Christian Andal, ni Avon Kagimbal, ni Kevin Medrano, ng Tito Roger Aguirre at ni... So, muli, maraming salamat po sa patuloy na pagtutok at pagsama sa ating pagbiyahe at ating pagpasada dito sa inyong Biyaheng Kapitolyo. Love, love, love. Happy weekend! Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas. Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa Biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo, Kapitolyo!